Senador Risa Ontiveros nanawagan na bigyan ng tsansa ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Inihigyan ng senadora sa harap na rin ng paghahain ng substitute bill para dito. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., masusi niya itong pag-aaralan. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, dumipensa nga si Senadora Risa Ontiveros laban sa mga pumupuna sa Senate Bill 1979. Pero mayroon ng tugon ang senadora dyan na substitute bill. Babasahin muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inihain na substitute bill tungkol sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Naghahain na si Senadora Risa Ontiveros ang substitute bill kasunod ng mga puna rito. Sa inihain na substitute bill, inalis na ang probisyong nakabase sa international standards. Nakasaad kasi sa unang bersyon na ang Comprehensive Sexuality Education o CSE ay dapat maging standardized at maimplementa sa pampubliko at pribadong basic education institutions. At kailangan daw integrated sa school curriculum na may gabay ng Department of Education at international standards. And in the end, anyway, kung international standards ay isa lamang sa mga gabay, in the end, the buck stops sa ating konstitusyon ng Pilipinas. Kaya importanteng pagbabago rin yan sa ating substitute bill na ang comprehensive sexuality education ay bibigyan lamang sa mga adolescents mula 10 years old hanggang or pataas. Sinagot din ni Ontiveros ang ilang puna sa kanyang bill mula mismo sa ilang kapwa-senador. Ang point ko lang, nakakabudol kasi yung title. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Meron pa bang grupo ng tao dito sa mundo na ayaw itong titulo na ito, i-prevent natin yung teenage pregnancy. Pero pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the details. The devil is also in accurate representation ng trabaho ng mga colleagues. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot sa ating sambayanan. Kasunod naman ng pagbawi ng mga senador sa kanilang pirma sa committee report ng bill. Babalik nga ba ang panukalang batas sa committee level? Depende kung ilan. Depende kung ilan at kung majority na base sa komite. At kailangan din suriin dahil minsan may mga joint committee. Yes, kung substitute bill. Pero hindi ko pa na kasi nababasa yung letters of withdrawal at kung ilan eh. Ang ilan sa mga senaryo na tinitingnan dito sa panukalang batas na ito ay kung mananatili ba sa plenaryo ang panukalang batas ito o babalik ito sa committee level kasi nga may mga senador na binawi ang kanilang pirma doon sa committee report ng Senate Bill 1979. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na linggo tungkol dito nga sa panukalang batas. Angelique? Yes, Daniel, sa mga bumawi, at narinig ba nila yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na iibahin yung edad na imbis na mas bata, adolescent, 10 years pataas. Meron ba silang mga pangunang komento na hinggil dyan? Angelique, wala pang tugon yung mga senador na bumawi ng pirma doon nga sa committee report. Pero tama ka, Angelique, isa yan sa mga na-specify dito nga sa panukalang batas kung saan nasaging malinaw na 10 years old na. Kasi dati, di ba, pinagdedebatihan ay 0 to 4 years old. Pero to be fair naman, wala naman talaga na nakasaad doon sa panukalang batas. Pero yun nga, meron kasi tinatawag na international standards. So kung pagbabasihan daw, sabi ng mga kritiko ng panukalang batas ito, kung pagbabasihan yung international standards, pwedeng iakma natin yung panukalang batas na ito doon nga sa panuntunan ng UNESCO, WHO, at yun nga yung sinasabi nila, may nakikita silang ganung probisyon doon sa mga panuntunan na yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.